May pagbabago sa andas na gagamitin para ihatid ang Poong Jesus Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Nilinis na rin ang mga kalsadang daraanan ng andas. Saksi si Ian Cruz. Alanganin ng pagkakaparada kaya pinaghahatak ng mga taga-MMDA ang mga sasakyang ito sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Huli rin ang mga naka-illegal parking sa Gilmore Avenue sa San Juan, pati sa Santolan Road. 2,000 piso ang multa para sa mga unattended at illegally parked na sasakyan. Kung ang mga alternate route po natin o mga alternatibong kalsada, kung ito po ay mapupunuan ng mga obstruction, mga illegal parking, so it will defy the purpose of easing up the traffic sa ating mga major thoroughfares. Tinarget din ng Bantay sa Gabal Operations ang mga lugar na daraanan ng traslasyon ng Jesus Nazareno sa Huwebes. Walang kawala ang mga nakahambalang sa may Carlos Palanca Street sa Maynila. Nadagdagan pa ang mga natow pagdating sa Arlegui, Vergara at Nepomuceno Streets. Bukas po pag tayo ay bumalik, all out na po tayo sa ating clearing operation, wala na po tayong pagbibigyan. Lahat po na mga nakahambalang sa bangketa, kukumpiskahin na po natin at aalisin. Kasabay ng clearing operations, kinukumpuni naman ng Manila City Hall Engineering Office ang mga bitak sa bangketa. In case po kasi na pagka naapakan yan, sa dami ng tao, maaari ho siyang bumagsak, mag-collapse. Kaya po, nire-repair na natin. Isa lang ho yung matapak dyan, madapa, domino effect na po yun. Ang lahat ng ito, paghahanda para sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Handa na ang gagamiting andas. Wala raw binago rito pero nagdagdag ng ilang improvements. Yung taas nito, nagkaroon tayo ng sunroof made of tempered glass. Para sa ngayon, pumasok din ang natural na liwanag. Mas lalo rin natin pinagtibay yung mga stainless metal na nakikita natin sa andas. Ito yung andas ng Poong Jesus Nazareno at kumpara nung last year, makikita po natin na nakaslide na yung kanyang disenyo. Dati parang pa-square itong disenyo na ito, pero ang sinasabi ng mga ihos na nakakausap natin, sinasampahan ito ng mga deboto. So yung intention nitong paslant na disenyo para hindi nga siya masampahan. At doon naman sa loob nito, mapapansin natin may mga blower sila na ikinabit. Kasi nung nakaraang taon ay nagka-moist itong salamin. So dahil sa mga blower na yan, sana daw ay hindi na magkaroon muli ng mga moist. Tinanggal na ho namin yung lugar na yun. We believe hindi na ho sila makakasampa sa harapan. Maging yung sa likuran ho, yung natatapakang kapiraso na 2 inches, natanggal na ho yun. Last year po ay mga around 15 hours po ang tinagal po nung posisyon. So they're hoping na this time, for this year po ay mas mapabilis po yung posisyon. Kaya iniba rin po yung design po ng andas po ngayon. At one of the factors na nakaka-delay po ng posisyon ay yung pagsampa po ng ilang mga deboto po doon sa andas. Kaya binago rin po yung disenyo ng andas. Yung wag mag-moist sa loob. Dahil meron kami mga blower na nagkakabit. May kinabit din sila. Naglagay kami ng parang exhaust doon sa itaas. Bali 4. Ayon sa PNP, patuloy silang magbabantay sa seguridad ng Nazareno 2025. Magpapatupad sila ng no-fly at no-sail zone policies sa ruta ng traslasyon mula January 6 hanggang 10. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hinold up ng mga nagpanggap umanong pulis ang mga sakay ng isang sasakyan sa Pilar Capiz. Ayon sa pulisya, papunta sanang Panay ang 3 sakay nito nang tutukan ng baril. Ginapos daw sila ng 4 na lalaking nakasuot ng athletic uniform ng PNP at nagpakilalang taga-CIDG mula Balasan, Iloilo. Pinatakbo pa raw ng mga sospek ang sasakyan, saka kinuha ang perang nasa 3.1 million pesos at checking nasa 1.5 milyong piso ang halaga. Pagkatapos nito, tumakas na ang mga sospek. Ayon sa Pilar Police, nakilala na ang 2 sa mga holdupper. Nilinaw naman ng Police Regional Office 6 na walang miyembro ng PNP na nagsasagawa ng checkpoint na suot ang kanilang athletic uniforms. Wala rin daw unit ng CIDG sa Balasan. Sinisika pa naming makuhanan ng pahayag ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas bago matapos ang Enero. Ang kamatis naman umaabot pa rin sa 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Ating saksihan.
Bantay sarado ng mga magsasaka ang mga tanim na kamatis sa Bongabon, Nueva Ecija. Dahil kasi sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, iilan lang ang natira. Talagang halos lahat ng dahon niya nasira. Kaya inalagaan na lang namin ulit ng lagyan namin ng mga pataba. Binomba namin ng mga pampabulas para gumanda. Ginastosan niyo po ulit para maging maganda ulit. Oo. Parang nagsimula ulit kami sa umpisa. Dahil din sa mga bagyo, marami raw sa mga kasamahan nila ang nahinto na sa pagtatanim. Hindi na sila umulit. Siguro kasi magastos din yung kamatis. Ang nabawasang supply ang sinasabing dahilan, kaya nagmahal ang bentahan ng kamatis. 170 hanggang 180 pesos ang wholesale price nito sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Doon kinukuha ang ilan sa mga dinadala sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ang kada kilo ng kamatis umaabot na sa 400 pesos sa Marikina Public Market. Nakabubutas ng bulsa, pati presyo ng iba pang gulay. Sa palengke naman sa Tandang Sora, Quezon City, aabot hanggang 300 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kaya si Albert, bumili na lang ng 2 piraso na 20 pesos kada isa. Grabe talaga ang presyo ng kamatis ngayon, sobra, napakamahal. Kaya ang hirap mag-budget eh. Matumal daw ang benta ng mga market vendor. Kaya si Vilma, 2 kilong kamatis lang ang inangkat para ibenta mula sa dating 10 kilo. Sabi nga nila nagkukulang daw ang na-harvest nila. Kaya ganun. Nadaanan daw ng baha. Nagtaas din ang presyo ng patatas, carrots, bell pepper, sibuyas at talong. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing the Solanaceous family crops, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So, in particular, Region 2, Region 5, and 4A. Ayon sa Department of Agriculture, asahan ang pagbabalik sa normal ng presyo ng kamatis at iba pang klase ng gulay bago matapos ang Enero o sa simula ng Pebrero dahil sa pagpapatuloy ng produksyon. Sabi rin ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, Abril hanggang Mayo, inaasahang aanihin ang mga tanim nilang kamatis. Ang presyo naman ng imported na bigas, aabot sa 65 pesos kada kilo sa Kamuning Market. Mataas daw kasi ang kuha ng mga retailer sa supply ngayon. Hindi naman pwedeng ibaba yan kung mataas ang kuha mo eh. Dapat babaan na nila, gumawa na ng paraan. Pero sabi ng DA, hindi dapat aabot sa 60 piso ang kada kilo ng imported na bigas kung walang pananamantala o profiteering. Dapat wala ng 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado. If 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Plano raw nilang magpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported rice bago matapos ang Enero. It's not a suggestion, it's like we are saying na ito dapat ang maximum presyo niyan. But it's not a price cap. We will be coming up with the maximum suggested retail price system very soon. Makikipagpulong ang DA sa rice importers, retailers at iba pang ahensya ng gobyerno para sa itatakdang MSRP sa imported rice, kung saan ito ipatutupad at kung ano ang magiging pananagutan ng mga lalabag nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinuna ng Commission on Audit sa kanilang 2023 audit report ang mahigit 89 billion pesos na hindi nakolekta mula sa mga delinquenteng employer na hindi nag-remit ng SSS contribution ng kanilang mga empleyado. Yan ang aking sinaksihan. Sa 2023 audit report ng Commission on Audit sa Social Security System, pinuna ang inefficiency sa pangongolekta ng SSS contribution mula sa mga delinquenteng employer. As of December 31, 2023, mahigit 89 billion pesos ang hindi pa nakokolektang premium contributions mula sa mga delinquenteng employer na aabot sa mahigit 400,000. Wala pang 5% ng kabuuang halos 94 billion pesos ang nakolekta. Sa kabila yan ng installment payment scheme na inalok ng SSS kung saan wala pang 1% ang nag-avail.
halos 71,000 employer ang kung hindi inactive, under temporary suspension o di kaya ay sarado o dormant na ang account. Posibleng indikasyon daw ng leniency o pagiging maluwag sa koleksyon. Dahil dito, napagkaitan ng SSS ng pondo para sa iba't ibang benepisyo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng SSS. Pero sa COA report, sinabi ng SSS na ginagawa nila ang makakaya para mag-remit ang mga kumpanya. Pero may mga kaso silang inihain laban sa mga delinquenting employer na natenga sa korte ng matagal. Sa gitna nito, tuloy ang 15% contribution rate hike ng SSS simula ngayong Enero. 10% ang sasaluhin ng employer, 5% sa empleyado. Halimbawa, para sa minimum wage worker na tumatanggap ng 645 pesos kada araw, 700 pesos ang babayaran kada buwan sa SSS at 1,410 naman ang sa employer. Aminado si Leilani. Ngayon pa lang, mabigat para sa kanya ang kontribusyon na binabayaran niya sa SSS. Kung malaki naman yung bracket ng salary mo, medyo hindi mo mararamdaman. Pero kung minimum wager ka lang, medyo mahirap, di ba? Kasi sa dami ng gastusin ngayon. Pero sinisikap niyang walang palya sa pagbabayad. Sa karanasan kasi niya sa monthly death benefit, kasunod ng pagpanaw ng kanyang asawa noong 2020, malaking tulong ang benepisyo para sa pag-aaral ng kanilang bunso. Umaasa si Leilani, voluntaryo niyang maitataas ang kanyang monthly dues sa sarili niyang kontribusyon para mas malaki rin ang makuhang benepisyo pagdating ng panahon. Hindi ka man maka-avail ng mga personal na insurances na at least ito, secured ka, di ba? Nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ang China Coast Guard 5901 na pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, na-detect ang tinaguriang monster ship ng CCG 80 nautical miles mula sa Lubang Occidental, Mindoro kaninang umaga. Bago ito, na-monitor ang barko 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales. Ayon sa National Security Council, posibleng parte ito ng intimidation o pananakot ng China pero hindi raw dapat masindak ang mga Pilipinong mangingisda. 2 araw nang nakabuntot sa monster ship ang BRP Cabra ng PCG. Patuloy rin ang radio challenge. You are directed to depart immediately. Simula na ngayong buwan ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot para sa ilang sakit. Covered na rin ng PhilHealth ang mga isinugod sa ospital pero hindi kailangang i-confine. Saksi si Ivan Mayrina. Pinakakaraniwang claim mula sa PhilHealth ang low-risk pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1, hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang 9,000 case rate o samot-saring mga sakit na saklaw ng bagong round ng pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit, kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million benefits package po. Yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyong-milyong Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na 2 taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana makapag-transplant. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Ito nga, nilalakas ako ng loob ko. Simula ngayong taon, may benepisyo rin ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital, pero hindi kinailangang i-confine. Yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit, wala po silang mga benepisyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangang ma-confine, i-cover at babayadan na rin po natin siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.